Hello learners! Excited ba kayo na marinig ang magandang paksa natin ngayong umaga? Malamang alam nyo na kung ano yung ating topic, pero ganun pa rin, sabi nila, ano ba ang hinahanap natin sa ating buhay? Anong katangian ng kaibigan ang hinahanap mo? Yung kadalasang sagot mo pagka may problema ang kaibigan mo, paano mo sila tinutulungan? Ikaw ba ay totoong kaibigan? Kasi paksa natin ngayon ay who will be my friends? Sabi sila din siguro, sasabihin nila, who will be their friends? So, who will be my friends? At sabi doon sa Ecclesiastes chapter 4, verse 9, two can accomplish more than twice as much as one. Kapag daw-dalawa, mas marami kang ma-accomplish kaysa sa nag-iisa. Or the result can be much better. Mas magiging maayos. Kasi may mga ideas, suggestion, at saka kumisan yung gifted hands, yun yung nakakatulong. Sa verse 10 sabi doon, if one falls, the other pulls him up, but if a man falls when he is alone, he is in trouble. Ecclesiastes chapter 4 verse 9 and 10, maganda yung paalala sa atin. Hilingin naman natin ang banal na espiritu para siyang tunay na magturo sa atin, mabuksan yung puso natin, matanggap natin itong mga payong ito para magkaroon ng liwanag sa atin kung sino ba ang mga dapat nating maging kaibigan at anong klaseng kaibigan naman tayo dapat sa kanila. Manalangin tayo. Maraming Diyos, tulungan niyo po kami sa aming pong paksa. Alain po ang lahat po na nakakanood ng video na ito ay magkaroon po ng guide at ng power para po sa kanila pong search sa totoong kaibigan na dapat meron po kami. At bilang mga lingkod ninyo, bilang mga taong nilalang ninyo, gusto niyo po kami maging maibigin. Kaya bigyan niyo po kami ng guide para po matutunan namin kung sino po ang dapat namin maging kaibigan at kung anong kaibigan dapat kami sa kanila. Bilangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Gaya ng binasa natin sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9 and 10, sabi nga doon ay kapag daw tayo ay may kasama, mas marami tayong ma-accomplish at mas magiging maayos kasi may mga suggestion. Pero sabi doon, kapag daw may kapamakan o kaya tayo ay nadapa, bumagsak, may mag-aangat sa atin kapag meron tayong kasama. Pero kung nag-iisa lang tayo, sabi doon, he is in trouble. Ito ay karunungan ni Solomon. Natutunan niya sa buhay. Totoo ba yun? Sa iyo, para sa iyo. Ikaw ba ay totoong kaibigan? Yung bang mga kaibigan ay nakakapagdagdag ng value sa buhay natin? Maaaring ang isang tanong ay, do you want real friends? Siyempre, wala naman sigurong hindi naghahanap ng real friends. Pero, are you the kind of friend they would like to have? Tayo ba ay real friend? Itong paksa natin ay acronym ito. Kung masusundan ninyo yung ating puntos, merong 4 na puntos na binabanggit dito sa ating tinatalakay. What are the characteristics of a real friend? So, una,
unang characteristic ng real friend. Real friends responds. Kagaya ng binasa natin, kung tutuloy natin hanggang verse 12, no? Chapter 4 ng Ecclesiastes, verse 9 to 12. Ito, ganito mababasa natin. Sabi doon, two can accomplish more than twice as much as one, for the result can be much better. If one falls, the other pulls him up. But if a man falls when he is alone, he is in trouble. Sa verse 11, lalo dito dinagdag. Also, on a cold night, two under the same blanket gain warmth from each other. But how can one be warm alone? The one standing alone can be attacked and defeated, but two can stand back to back and conquer. Three is even better, for a triple braided cord is not easily broken. Kagaya din yan ng walis tingting, marami naman yan. Kapag iisa lang ang tingting, madaling i-break. Pero pagka ito ay tatlo na, apat, lima, medyo matibay-tibay na. No? Kaya kapag binigkis ang mga tingting, pwede na silang gamitin pangwalis. Ang hirap kaya gamitin pangwalis yung iisa lang ang isang tingting. So, ganun din sinasabi ng karunungan ni Solomon. Ang ating buhay ay mas magiging matagumpay o mas madali at maayos yung pagkilos o yung accomplishment kapag meron tayong kasama. So, real friends responds. How we should respond as real friends? Dapat nandun ka. Be there for them. Yung nandun ka, halimbawa meron silang kalungkutan, minsan merong mga nagdadalamhati, namatayan, o kaya ay iniwan ng boyfriend, girlfriend, tapos andun ka, nakakagaang yun ng buhay, kasi malalaman niya na hindi lang siya nag-iisa. Ewan ko lang, kapag break, no, siguro gusto niya, leave me alone, sabi niya lang, gusto niya mapag-isa. Pero iba pa rin kasi kung merong umaalalay sa kanya. Hindi siya makakaisip ng kung ano-anong mga delikadong bagay. Be there for them. Ganyan tayo dapat mag-respond sa ating mga kaibigan. Be sensitive. Huwag yung puro ka naman biro, puro ka patawa, kaya mo yan. Hindi dapat maging sensitive din tayo. Tignan natin kung gaano ba kabigat yung kanyang pinagdadaanan, kung paano na ba yun niya tatanggapin ito, ano ang kakayahan niya para mapagwagayan ito. Kailangan maging sensitive din tayo. Pag puro biro, pinaprank natin, yun pala ano na pala siya, kumbaga talagang depressed. Meron na siyang ibang naiisip na gawin. Gusto niya na magpatiwakal, o kaya gusto niya na magpakalayo-layo, o baka bibigay na yung isip niya. So be sensitive. Tignan din natin kung paano siya mapapalubag, comfort natin. Don't be afraid to get involved. Sabi nga, kung minsan parang ayaw nating kumibo, parang gusto natin, dyan lang tayo, sensitive tayo para sa kanila, pero di naman tayo nag-involve doon sa kanilang problema. Kailangan din yun na mag-involve tayo sa problema nila. Again, what kind of a friend are you? Kailangan maging mabuti rin tayong kaibigan kung naghahanap tayo ng tunay na kaibigan. Are you the kind of friend dumaan kasi yung truck ng basura. Sorry.
Are you the kind that your friends can rely on when they have problem? Pwede ba silang lumapit sa iyo? Pwede ba silang tumakbo sa iyo kapag meron kang problema? So, ang totoong kaibigan, response. That's ang totoong kaibigan, pangalawang puntos, empathize. Pag kanina binanggit na nga rin yung maging sensitive. Empathize, di lang basta sensitive tayo, kailangan talagang kung nalulungkot sila, dapat ramdam natin na nalulungkot din tayo. Pag yung merong time kasi na kailangan damayan natin sila sa lungkot, merong time na kailangan nating pasayahin sila, aliwin sila. So sa pagiging sensitibo natin, kailangan nasa tama rin tayong pag-iisip. Sa John chapter 11 verse 11, ang Panginoong Hesus nung namatay si Lazaro, nakidalamhati din siya doon sa kanyang mga naiwan na ulila. Sabi doon sa verse 11, tapos lulundag tayo sa 32 at saka 36, sabi doon, our friend Lazarus has fallen asleep, sabi ng Panginoong Hesus. Ay, ikaw na, patay na si Lazaro, 4 days na. Pero sinasabi ng Panginoong Hesus, fallen asleep, nakatulog. Term kasi yon na yung ating buhay dito sa mundo, kapag namatay tayo, ay fallen asleep yung term na ginagamit. Ibig sabihin kasi, gigising din yan. Gigising din sa piling ng Panginoon. Kaya sabi ni Mary, when Mary reached, i-adjust ko lang yung aking Bible. When Mary reached the place where Jesus was and saw him, kasi tumakbo si Mary, sinalubong niya si Jesus. Hindi niya na, kumbaga, hinintay na talagang makalapit. Sabi niya, Lord, kung nandito ka lang, hindi mamamatay ang kapatid ko. Verse 33, sabi doon, nung makita ni Jesus si Maria na umiiyak, siya ay naiyak din, naantig yung kanyang puso. When Jesus saw her weeping, and the Jews who had come along with her also weeping, yung nag-iiyakan sila, nalulungkot sila sa pagkamatay ni Lazaro. He was deeply moved. Yung empathy ay pinakita ng Panginoong Hesus. He was deeply moved in spirit and troubled. Where have you laid him? Sabi niya sa verse 34. He asked. Come and see, they replied. Sa verse 35. Jesus wept. Then the Jews said, see how he loved him. Kaya nakita ng mga Jews na ang Panginoong Hesus ay umiyak kasi sabi niya, tignan mo nga kung gaano kamahal ni Hesus ang kanyang kaibigan. Pinaramdam niya rin. So, sabi niya nga our friend Lazarus has fallen asleep. Sabi niya doon sa mga kaibigan niya. Pero nung makita niya na ito mga nag-iiyakan din, talagang na bagbag yung kanyang damdamin. At sa pagkabagbag ng kanyang damdamin, siya ay umiyak. At yung iyak niya dito, hindi lang basta iyak na tumulo yung luha, kundi nabagbag. Sabi doon, Jesus wept. Hindi lang Jesus cried. Jesus wept. At nung makita ito ng mga Hudyo, sabi nga sa kanya, talagang mahal ni Jesus
ang kanyang kaibigan. Sa pamamagitan kasi ng pagpapakita ng ating emotion ay nakakapagpalubag din ito ng damdamin. Empathy, ang ibig sabihin na putting yourself in another's position. Anong first reaction mo kapag yung kaibigan mo nagsishare sa'yo ng problema? Paano mo siya tinutulungan? Hindi natin tinatawanan yan, kundi dapat nakikilungkot din tayo sa kanya kapag meron siyang problema at nasa tama tayong payo. How can we show empathy? First, listen. Pakinggan natin sila. Huwag kaagad tayo magsasalita, kaya mo yan. Pakinggan muna natin. Ano ba talaga yung kanyang nasa kalooban? Pangalawa, gumamit tayo ng God's Word para ma-encourage siya. Huwag lang yung payo natin. Minsan, kailangan natin i-review sa pamamagitan din ng God's Word. Hindi lang sa atin, yung sarili nating opinion. At magbigay tayo ng advice using God's Word. So first, listen. Second, use God's Word to encourage, to rebuke, and give advice. Pero sabi nga, rebuke with love. Hindi basta natin nire-rebuke, pinapagalitan, sinasabihan kung minsan tangi ganun nasabi. Kailangan kapag ka-rebuke natin, hindi tangi kundi LOV. Kailangan sinasabi natin sa kanya yung ating payo na merong pagmamahal. So there, meron na tayong dalawa. Real friends respond. Real friends empathize. Pangatlo, real friends applauds. So, kung ikaw ay tunay na kaibigan, kapag ka masaya siya, dapat masaya ka rin. Hindi ka na iinggit, sobra naman to, masyado ka exaggerated ka, masyado kang masaya ka kagad. Dapat pinapalakpakan din natin sila sa talent nila. Nandyan tayo to back up, no? Kapag ka meron silang mga presentation, kapag ka nag-share sila ng tagumpay, masaya ka dapat. Lalo pagka nanalo siya sa kapag siya ay nagkaroon ng tagumpay, makareceive siya ng plaque, ng medal, o kaya ay nagtagumpay siya doon sa kanyang ginagawa, makakita siya ng mabuting mapapangasawa, o kaya ay nakapagsilang siya ng malusog na anak at siya ay nakarecover sa kanyang karamdaman. Upload natin. Kailangan na pinapalakpakan natin sila. Nakikisaya din tayo sa kanila. So, hindi lang nakikilungkot, kailangan ay nakikisaya din tayo sa kanila. Meron akong babasahin, sabi dito, I think of all the characteristics of a real friend, I think this is the hardest to do. Why? It's because we think that if we praise them, we become lesser than the person or the person's head might put up. May pop up pala. Parang baka mamaya pag pinalakpakan natin siya, lumaki ulo. O kaya naman ay parang isip natin, naku, taas na naman ang grade niya. Yung grade ko na naman ay bumaba. O kaya nalamangan niya ako, nagiging lesser tayo. Kaya kung minsan mahirap na pinapalakpakan natin yung mga kaibigan natin. Pero kailangan natin gawin yan kasi hindi tayo dapat mag-isip ng negative. Dapat natin isipin ay yung positive. O paano natin pinapalakpakan yung ating mga kaibigan. Una, be positive. Yun nga, sabi ko na kanina. Pangalawa, encourage them. Baga, uy, galing ng ginawa mo. Baka mas
buti mo pa yan kapag pinagpatuloy mo yung ginagawa mo. When you see them, they have done something good or great, big or small, don't hesitate to affirm them. Kailangan natin maging generous sa ating pag-encourage, pagpupuri sa ating mga kaibigan. At yun ay makakapag-build up sa kanila, makakapagbigay ng confidence sa kanila. Kailangan na magpatuloy doon sa kanilang ginagawa, para malaman nila na, uy, nasa tamang track ako. Okay ito, meron akong kumbaga kasama na sumasang-ayon doon sa ginawa ko. Kapag meron kang kabigatan na mag-encourage ng iyong kaibigan, check mo yung puso mo. Kumbaga parang, na naman siya na naman nagtagumpay, siya na naman ang anak ng Diyos. Huwag tayong mainggit. Sarili na lang natin yung inggit. O kaya alisin natin, kasi love is not jealous. O kailangan mahal natin kaibigan natin. Kaibigan nga kaibigan. Ibigin. Ibig, pag-ibig. So kailangan meron tayong pusong nagagalak kapag sila ay nagagalak din o nagtagumpay. Don't be negative. Do not gossip. Sabi doon sa Proverbs chapter 16 verse 28, a perverse man stirs up dissension, and a gossip separate close friends. Kapag nag-chismis tayo, chinichismis natin mga kaibigan, sinisiraan natin, ginagawa natin character assassination, naalaman nila ito, ako, malalim na sugat ang pwede nitong gawin sa inyong pagiging magkaibigan, lalo na sa iba nila nalaman. Ganun din naman ang mararamdaman mo kapag ganyan din ginawa sa iyo. And this will also affect your reputation. Paano ka pa nila titignan? Nasira na ang iyong reputasyon. Kaya kumbaga, be positive, encourage them, don't be negative, do not gossip. So last point natin, meron na tayong 3. R, be responsive, and empathize. Tapos yung upload ngayon naman ay love. Real friends love. Talaga naman, kasi friend nga and ako pa binabanggit, friend, kaibigan sa Tagalog, malinaw na malinaw. Iba kasi yung love at saka yung friend sa English, medyo kailangan mo pang i-explain. Pero kapag sinabi mong kaibigan, alam mo na, kaibigan mo nga Proverbs 17:17, ganito mababasa natin, sabi, a friend loves at all times. Tuwing kailan daw? At all times. So John 15 chapter 13, sabi doon, and here is how to measure it. The greatest love is shown when a person lays down his life for his friend. Kasi Jesus nagsabi nito, kasi ganong klaseng kaibigan siya. Hirap natin tumakopya, pero pwede. Hindi ito imposible. Kung minsan sa fans, nakikipagpatayan tayo. Kung meron tayong fans tapos binabatikos nila, binabash, nakikisangkot nga tayo, nakikiaway tayo. Minsan nakahanda tayong makipagsabunutan, pagkurutan, sampalan, para lang doon sa ating fans. Lalo na sa ating kaibigan. Yung fans natin, minsan hindi nga tayo kakilala. Ay, yung fans natin. Yung ating idol, minsan hindi tayo kakilala. Dahil tayo ay fans o fanatic, tayo napapaaway. Pero sila, wala naman silang concern kasi di ka naman nakilala. Sabi ng Panginoong Hesus, dahil ang Panginoong Hesus ay hindi lang fans
kundi siya ay totoong friend. Sabi doon, he lay down his life for his friends. So, kung ganyang klaseng kaibigan tayo, naghahanap tayo ng real friends. Dapat tayo talaga ang real friends kasi tayo ang nakakaunawa. Lalo na ngayon narinig mo itong message na ito. Kailangan ay, kung maghahanap ka ng real friends, dapat real friends ka rin sa iba. At makakatagpo ka ng real friends kung ikaw ay real friends. Okay, break up question. Ito, iiwan ko sa inyong tanong. Anong mga katangian ang hinahanap mo sa isang kaibigan? Huwag masyadong mataas ang standard natin. Pero ito, didiscuss ninyo ito. Ito, i-reflect na ninyo sa inyong sarili. Ano ang mga kadalasang sagot mo sa mga problema ng iyong kaibigan? Paano mo sila tinutulungan? Alin sa apat na binanggit ko kanina, R-E-A-L, real. Alin sa apat? Respond, empathize, upload, love. Alin dyan sa apat na yan? Mas pinag-aralan natin ang mahirap mong gawin at bakit. Totoo ka bang kaibigan? Are you a real friend? Panalangin mo ngayon na bigyan ka ng pagkakataon na ipakita ang iyong pagiging kaibigan. Sa ganon, makatagpo ka rin ng totoong kaibigan. Pero unang-una na ang Panginoong Hesus. Siya ang totoong kaibigan. At pangalawa, sana makita ninyo na kami rin na mga pastor ninyo ay totoong kaibigan. Panginoon, muli po amin pong sinasara ang pag-uusap na ito. Kayo naman po ang kumausap sa kanila upang mag-reflect ng mga bagay na napag-usapan namin. Makita ang kanilang sarili na tumutugon sa kanilang hinahanap. Naghahanap sila ng tunay na kaibigan. Nawa ang kanilang tugon ay maging tunay din silang kaibigan. Tulad mo, naging tunay namin kaibigan. Nadalangin po namin sa inyo, Ama, sa tulong ng Banal na Espiritu, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. God bless you all. Magandang umaga ulit.